Wala pa 2 taon yun. So, nasunod din ba sa ng bahay niya, sunod na rin. Mapako kayo mo sa akin. Inatan. Saan mo na dyan? Baka may nakabako po ay nito. Dalagoy. At nakikita nyo po sa inyong live feed ngayong umaga sa official Facebook page ni Mayor Isko Moreno Domagoso ang impact ng sunog na sumiklab at tumama sa residential area, sa isang residential area sa Paco, Maynila. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog na ito at nagsimula ng lumikas kanina ang mga residente sa naturang residential area. Magandang umaga, ako po si Julius Leonen, ang inyong City Public Information Officer, and we are coming to you on the air with breaking news. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Paco, Maynila, at nasa linya ng ating telepono si Director Arnel Angeles, ang hepe ng ating Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga po, Director Arnel. Magandang umaga naman, Sir Julius. At sa mga lahat po na nanonood at nakikinig po sa Facebook Live ng ating Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Ano po ang latest situation report dyan po sa Paco, Manila? And ano po yung mga area po na tinamaan ng sunog? Yes, sa kasalukuyan po, fire under control po ang deklarasyon po ng ating kagawaran po ng Bureau of Fire. Ito po ay under control ngayon. Opo, sir. May estimated number po ba tayo kung ilang bahay ang naapektuhan at ilang pamilya po yung naapektuhan ng sunog? Sa listahan po dito po ng ating pong BFP, more or less po nasa 50 bahay po naapektuhan po nitong sunog na naganap ngayong umaga. More or less 50 homes po. Mga anong oras po yung estimate po na nagsimula itong sunog na ito? Tapos anong exact area po ito nagsimula? Ito po ay nagsimula sa ganap na ika-4 at 25 ng umaga. May report po at ang first alarm po ay naitaas po sa 04:33 hours. Yun po. Ito ay nangyari dito po sa may papasok po ng Canonico compound, yun po nga MHA, mapunta po sa may sakya po sa Zamora, ito po ay tumago sa Gomez Street. Ano po ang naging immediate response po ng ating MDRMO? To give context po sa ating mga viewers, paano po ang naging responde natin throughout the morning? Apo, ang ating pong MDR ay nagpalabas po ng 2 unit, yung pong MD tanker at yung pong ating pong penetrator. Yun po ang ating pinalabas at naglabas din po tayo ng 4 na ambulansya po nanggaling po sa Quirino at nanggaling po sa ating Manila City Hall. Kasabay po nito nagsidatigan din po ang ating mga kagawaran po ng Bureau of Fire at ang ating po mga fire volunteers. Maski po sa kalapit nating lugar po ng Mandaluyong, Pasig at Pasay po ay nagsidating po ang mga fire volunteers po na nanggaling po sa lugar na yan. And sir, may casualty report po ba tayo sa matapos itong naganap na sunog? Yes sir, meron po tayong isa pong casualty na nagngangalang Loida de Cayman, babae po. Siya po ay 54 anyos. Nakatira po siya sa 1464 Interior 29 Gomez Street, Paco, Maynila. For context po, no, sir, kasi nasa ilalim pa rin po tayo ng COVID-19 pandemic at lumikas nga po ang mga residente. Kumusta po ang preparasyon ngayon ng MDRMO in coordination po with our Social Welfare Department? May designated evacuation area na po ba tayo?
Meron po, nandito po sa labas po yung eskwelahan po dito sa labas at yung Canonigo covered court po ay atin po iginagayak na kasalukuyan na po tayo nagpapadala po ng mga partition text para po sa mapaglilipatan ng ating pong mga nasalanta dito po na apektuhan ng sunog ngayong umaga na to. Sa pakikipag-ugnayan po natin sa ating pong MDSW Directress Repo Goso at kay Gilbert Celestino po, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa kanila upang maagap na po ang pagsasaayos o pagpapalista po ng mga nasunugan sa lugar na to. Sir, may initial cost na po ba tayo yung pinagmulan po ng sunog? Nandito po, base po sa nasa 500,000 po, more or less po ang ating pong initial cost. Hindi po ito eksakto pa. Mm-mm. At sir, if may ano lang po ba, may initial findings din po ba tayo kung ano yung naging sanhi ng sunog? Or under investigation pa rin po ito, sir? Yan sa base po sa pag-imbestiga po nito at sa mga sinasabi po ng mga tao, ito po yung nangyari dahil po sa pagluluto. Open flame po ang pinagsimulan po ng apoy sa bandang gitna po nitong lugar po ng Canonigo. Okay po. Maraming salamat po, Director Arnel Angeles, ang hepe ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Maraming salamat, Sir Julius. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa inyo. At ayan po si Director Arnel Angeles, ang ating head ng Disaster Risk Reduction Department sa ating City Government of Manila. To recap, sa mga details po na binigay sa atin ng ating MD-RRMO Chief, nagsimula ang sunog na ito bandang 4 a.m., 4:25 a.m. to be specific, at ang initial cost ng initial damages, kumbaga, ng sunog na ito ay umaabot sa 500,000 pesos at 50 homes more or less ang naapektuhan ng sunog. At sa mga oras na ito ay dinadala na ang evacuees sa malapit na paaralan sa pinagmulan ng sunog na iyan. At we will try to get on the line Director Refo Goso, ang hepe ng Manila Disaster Risk Manila Department of Social Welfare. Based po sa updates natin kanina at monitoring, umabot po sa ika-4 na alarma ang sunog na ito at sa mga oras na ito ay fire under control na ang sunog sa Paco, Maynila. At nasa linya na ng ating telepono si Director Refo Goso, ang hepe ng Manila Department of Social Welfare. Magandang umaga po, ma'am. Good morning, Julius. Okay. Kapag may mga napapaulat po tayong sunog, ano po ang template na response natin? Ano po yung pag-responde agad ng ating MDSW to give context po sa ating mga viewers? Oo. Kapag narinig natin na may sunog, sa oras na to, tulad ng ganyan, naghahanda na ang MDSW ng mga food packs at saka mga blankets at saka panik. Nagpapahanda din ako ng mga damit na pwede magamit ng mga nasunugan. May designated ano na po ba tayo evacuation area para sa mga nasunugan? Ayon po sa initial info from MDRMO, may isang paaralan daw po malapit sa area na yan ang gagawing evacuation center. Oo, yung Manuel Rojas High School ay pinagpaalam natin sa Division of City Schools ng Manila. Yan yung pinakamalapit na school at saka malaki ito. Sa mga oras na po ba ito, ma'am, may estimated number of evacuees na po ba tayo or still counting pa rin po? Oo, still counting pa rin. Pero balita ko, meron ding mga evacuees na pumunta na sa Canonigo Covered Court. Pero sana maayos natin sila sa Manuel Rojas High School para isang malaki at saka hindi na sila tatawid sa Canonigo. And ma'am, I think we discussed this before na po, pero let's siguro recap and assure po yung mga evacuees na and also our viewers, kapag sila po ay nasa kalinga ng MDSW, lagi po silang may pagkain, breakfast, lunch, and dinner. Tama po ba, ma'am?
Yes, Julius, sa katotohanan na ngayon ay hinanda na yung hot meals nila. Papunta na doon sa fire site. Mm-mm. At saka magkakaroon sila ng lunch at dinner. Sigurado yan. Mm-mm. And other material assistance pa po habang sila ay nasa evacuation center. Yes, yung sinabi natin na blankets, clothes, saka banig, at saka I'm sure pagka merong donor, sigurado makakarating sa kanila. Mm-mm. And ma'am, if we may po, no, may we get po your message of assurance, message of siguro para sa mga ating viewers and sa mga nasunugan po, kung nandyan po ang MDSW para sa kanila po ngayong naapektuhan po ang kanilang mga tirahan ng sunog. And in a nutshell po, if ano ang aasahan nila from our MDSW aside from what we've mentioned po? Yes, yung mga nasunugan ngayon, ang estimate natin, mga 200 families. Mhm. Pero nag-uumpisa pa lang kasi yung intake interview natin, hindi pa natin alam ang final count. Pero rest assured na mapapangalagaan ito ng lungsod ng Maynila, mabibigyan sila ng disenteng tulugan. Katulong natin dyan yung MDRRMO, maya-maya ayusin na nilang mga modular tents. Tapos yun nga, papadala natin ang mga blanket at saka mga banig. Aayusin natin ang food boxes nila, maliban pa sa meron silang hot meals. Kung ilang araw silang magstay sa Manuel Rojas. Nakakalungkot nga kasi magpapasko pa naman. At Oo saka nga po. magpapadala tayo ng mga donation sa atin na mga damit. Oo nga po, may mga nagko-comment na rin po sa ating Oo nga. Facebook live feed na kawawa po kasi Pasko ngayon, ngunit Oo nga. tinamaan po yung Pasko. kanilang mga tirahan ng sunog. Oo, Although, bukod sa meron tama pang naman po COVID. ma'am na we will do everything we can para na mapasaya pa rin sila kahit Oo. ito ang naging sitwasyon nila. Oo, sigurado pangangalagaan sila ng lungsod na Maynila. Okay, maraming salamat po Director Refo Thank you din. Goso, ang hepe ng Manila Department of Social Welfare. Thank you for taking our call Thank po you. ma'am this morning. Okay, thank you. Okay. At yan po si Director Refo Goso, ang hepe ng Manila Department of Social Welfare. Makaasa po ang mga evacuees ng material assistance and food assistance po from our Manila Department of Social Welfare. Bukod po sa food assistance, sila po ay papakainin ng breakfast, lunch, and dinner 3 times a day po. Ayun po ang assurance ng ating MDSW para sa mga evacuees habang sila ay nasa evacuation center, at bibigyan din po sila ayon kay Director Arnel Angeles, ang hepe ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, ng mga partition tent para masiguro ang physical distancing sa loob ng evacuation center. Based on previous incidents, hindi man sunog, pwede ring bagyo or other disasters, kapag nagde-deploy ng partition tents ang ating MDRMO, ang rule lagi ay one family sa isang partition tent para masiguro natin ang physical distancing. And of course, yung family naman ay magkakasama sila sa isang tirahan or sa isang complex. So sila ay ita-transfer sa isang partition tent. And ang usual practice ng ating MDSW based on previous coverages and previous experience, sila na po mismo ang naghahatid nung material assistance tulad ng blankets at ng mga banig sa mga partition tents ng mga evacuees. This has happened before sa noong tumama ang bagyong Ulysses, noong tumama ang iba't ibang bagyo na nagkaroon ng impact sa lungsod ng Maynila. And this has also been the practice noong may mga tumamang sunog sa mga ilang residential area sa lungsod ng Maynila. And we have also received assurance from our department heads, from Director Refo Goso, Director Arnel Angeles, na gagawin ng kanilang mga ahensya ang lahat
para matulungan ang mga batang Maynila na ngayon ay ito ang hinaharap ngayong Kapaskuhan. Nakakalungkot nga po na ngayong Kapaskuhan ay ito ang naging sakuna na tumama sa kanilang komunidad. Ongoing pa naman po ang ating mga distribution ng Christmas gift packs para sa mga senior citizens, Christmas food boxes para sa mga 650,000 na pamilyang Manileño. And Director Refugoso also assured us na gagawin natin lahat para maging masaya pa rin ang Kapaskuhan ng ating mga batang Maynila na ngayon ay nahihirapan dahil sa sitwasyon nila ngayong araw and for the days to come. And nasa linya ng ating telepono si Vincent Jerome Agustin, host ng Batang Maynila Live. Vincent, magandang umaga sa iyo. Recap lang para sa ating mga viewers. May sumiklab na sunog sa isang residential area sa Paco, Maynila. Ito ay sa may bandang Gomez Street, Paco, Manila, and may mga iba't ibang mga area din naapektuhan dahil sa sunog. Sa ngayon, sa mga oras na ito, ay nililikas ang mga residente. Sila ay dinadala ngayon sa Manuel Rojas High School ayon kay Director Refugoso. Nakakalungkot, Vincent, na ngayong araw na ito at ngayong holiday season, Christmas season, ay nangyari itong sakuna para sa mga batang Maynila dyan sa may Paco. Magandang umaga, Julius, at sa ating mga batang Maynila. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nakakalungkot nga itong balita na natanggap natin na nagkaroon nga ng sunog dito sa lugar ng Paco. Ito ay sa may area ng Canonigo sa likod ng Philippine Columbian. Nakasikip dito sa lugar na to, napanood ko yung Facebook Live kanina at grabe nga yung nangyaring sunog. So, maraming salamat sa ating mga volunteers sa Bureau of Fire, pati sa DRRMO, pati na rin sa ating Manila Social Welfare na tumungo agad dyan para magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. At Vincent, makakasa sila sa lungsod ng Maynila sa pamumuno ni Mayor Isko Moreno na pangangalagaan ng ating lokal na pamahalaan ang mga nasunugan at ang ating mga evacuee. Based on experience, no, kapag may mga nasusunugan, talagang tinututukan ni Mayor Isko ang pangangalaga at pagtulong ng ating lokal na pamahalaan at ang kanyang tanggapan para masigurado na alagang-alagang ating mga evacuee. Tama ba, Vincent? Totoo yan, Julius. Actually, may experience noon si Mayor Isko nung siya ay Vice Mayor pa lamang noong nagkaroon ng sunog sa Parola, ay agad siyang tumungo doon sa Parola area, dyan sa Tondo, na kung saan na-aksidente si Mayor Isko that time kasi may sumabog na LPG tank. Doon mo makikita talaga na talagang tinututukan niya, lalo na itong mga ganitong sakuna kasi as much as possible mabawasan, malimitahan lamang yung bilang ng maapektuhang pamilya dahil napakahirap na ang isang pamilya masunugan, lalo na ngayon na tayo nasa gitna ng pandemya at malapit ng mag-araw ng Pasko. Kahapon nga, kakaumpisa lang ng simbang gabi natin at ito na nga, may ganitong sakuna na nangyari dyan nga sa lugar ng Paco. Yes, Vincent. Pero alam naman natin na strong ang spirits ng ating mga batang Maynila, lalo na sa pamumuno ni Mayor Isko Moreno. Although sa kabila ng sakuna na ito, ay tuloy-tuloy pa rin ang handog na pamaskong handog ng lungsod ng Maynila. Tuloy-tuloy pa rin ang
pag-angat ng antas ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila, para sila ay matulungan, para sila ay may mapagsaluhan pa rin ngayong Kapaskuhan. Kaya't ngayon, bibigyan pa rin po namin kayo ng updates sa mga nagaganap na distribution ng gift-giving activities sa lungsod ng Maynila, ang distribution ng food packs, food boxes food box dahil 7 kilo po ang bigat ng mga food box na ito para sa 650,000 na pamilyang Manileño. Gift packs and cash allowances para sa mga senior citizens. We will reset our broadcast in a few. This has been breaking news coverage ng Manila Public Information Office sa naganap na sunog sa may Gomez Street sa Paco, Maynila. Ako po si Julius Leonen. Ito ang Manila Public Information Office, your city, your news. Magandang umaga po.